Sir, paunang tanong po, si Governor Mamba, siya po ay disqualified ng COMELEC. Ito po ba'y final na? Ito po ay, asan na po tayo ngayon dun sa proseso? Hindi pa po. Ito po yung desisyon po ng COMELEC First Division pa lamang. At dahil po may panahon pa po para makapag-file si Governor Mamba ng kanyang motion for reconsideration, hindi pa po nagiging final and executory po ang kanyang disqualification. So for now po, mananatili po siyang governor po in the meantime. Okay. So hindi pa si Vice? Hindi pa. Hindi pa po ito final and executory po. Sir, so first division pa lang eh. Pag nag-file po siya ng MR, kanina po papatak itong kaso sa unbank na? Tama ho ba? Tama po. Meron po siya, binibigyan po siya ng rules ng 5 araw para makapag-file ng motion for reconsideration. Kung makapag-seasonably file po siya, ito po ay aakyat sa Commission and Bank at ito po ay, again, hindi magiging final and executory. Pero kung nasakali po na hindi siya makapag-file ng motion for reconsideration, ang decision po ay magiging final and executory po. So, attorney, 5 araw yung hihintayin. Tama po kayo. Pagdating po kasi sa mga petitions for disqualification, meron pong 5 araw para makapag-file po ng kanila pong motion for reconsideration upon receipt po ng decision. Attorney, ibig sabihin po ng 5 days working days po yan. Pwede pa rin iakyat sa Supreme Court? Tama po kayo. Yung final decision po sa Supreme Court ay decision po dapat ng aming Commission and Bank. So, kung mangyayari po dyan, kailangan makapag-file siya ng motion for reconsideration. At ito pong motion for reconsideration ay tiringgin po ng aming Commission and Bank. Kung sakali pong matapos siya ni any of the parties po, can go to the Supreme Court via petition for review and certiorari po. Pero, attorney, habang nakaakyat sa Supreme Court, siya ay hindi na nakaupo as governor. Hindi naman po, kasi meron naman po kaming nakikitang timetable pa dahil ang termino po nila ay hanggang June 30 pa po. So ngayon naman po ay wala pa tayo sa kalagitnaan ng 2024. Ang COMELEC naman po, kung sakali magpa-file siya ng motion for reconsideration, ay may sapat na panahon para dinggin po ito. Attorney, yung sinasabing 5 days, 5 working days po ba yan? 5 calendar days po ito. Calendar days. Kung sakali so, kasama yung sabot ng calendar linggo. day po ay tumapat po ng Saturday, Sunday o di po kaya ay holiday, ang susunod po dito, the next working day po ang pong deadline po ng kanyang filing na motion po. Kasi May 1. So, attorney, kung may final ruling na yung unbank ninyo at na-disqualify siya, pwede nang mag-take over yung vice governor o iintayin pa kung aakyat sa Supreme Court? Ganon din po, meron po kasi siyang pagkakataon para umakyat po sa Supreme Court kung saan po dito mangyayari, madidetermine natin kung magiging final and executory. Kung lumipas po ang oras na hindi po siya nakapag-file sa Supreme Court, dyan po, again, magiging final and executory at mai-issue po yung tinatawag nating Certificate of Finality, Entry of Judgment, pati na rin po, ultimately, yung writ of execution kung saan po i-implement natin yung succession o uupo yung vice governor in accordance with the succession po ng local government code. Okay, so only then. Attorney, can you run us through what happened exactly dun sa decision, the finding of the COMELEC na he violated the 45-day ban on disbursement of public funds? Exactly, ano po ba yung kaso na kinasangkutan niya? Tama po, kasi sila po, ang lumalabas po dito, ang violation po niya ay Section 261V ng Omnibus Election Code kung saan nag-distribute po, nag-release ng public funds na ginamit po sa social services project pinamigay sa ilang kababayan, sa transportation groups at iba pang organization nang hindi po humihingi ng prior authorization o exemption mula sa COMELEC. Dahil po dito, itinuturing po itong paglabag dito po sa Section 261V na nagresulta nga po ng kanyang disqualification. Attorney, meron bang mga similar cases na nangyayari kasabay nito at this point sa mga ibang mga probinsya? Marami na pong mas nauna pong ganito, Kung matatandaan niyo po, yung kay Governor Rosal, ganito rin po yung nangyari. Practically, yung pagdidistribute po nung walang exemption, prior exemption mula sa COMELEC, nag-release po sila ng public funds. Sabi rin po ni Chairman Garcia, ay meron pa pong mangilan-gilan, pero maaari pong hindi na kasing taas ang posisyon ng mga governor po, yung ibang na dinitingig pa po namin. Hindi po ba excuse yung pandemic, Attorney, dahil namimigyan ng ayuda dahil sa pandemic? Opo, meron naman po kasi hindi po ito magiging excuse dahil meron naman pong exemption, process ng exemption kung saan magpa-file po yung ating mga local government units. At kung napatunayan naman po ng COMELEC na hindi ito magagamit sa pangangampanya o pang-impluensya ng halalan, ay ginagrant naman po ito, napakabilis po. In fairness po sa Commission and Bank, ay napakabilis po mag-grant nila Chairman Garcia ng mga request for exemption. Kaya wala pong dahilan para sila ay mag-release ng public funds na hindi muna dumudulog sa COMELEC, kahit po ba may pandemic pa. Okay.
Attorney, medyo baguhin ko lang yung topic and I ask, mag-veer lang akong konti kasi yung Miro may controversy, no? Tuloy-tuloy pa din ba? Anong progress ng mga preparations in relation to the Miro system? Opo, tuloy-tuloy na po yung production po ng ating makina. Kung matatandaan nyo po, kami po ay nag-livestream ng proseso po ng pag-assemble ng makina noong April 19 mula pa po sa Korea, no? Kaya nga po makikita po natin na tuloy-tuloy po ang proseso, tuloy-tuloy po at maasahan nyo po sa mga susunod na linggo, may maipapakita na namin po yung production plant mismo dito ng mga makina po natin mula sa South Korea. Attorney, anong Wala status namang nung inaapilang Smartmatic na itigil yan? Or any move from Smartmatic related to their disqualification? Attorney, in relation to sa sinabi ni Ami, di ba nag-file si ex-congressman Egay Erice ng kaso na dapat, kung ganyan ang decision ng Supreme Court, ay dapat magkaroon uli ng bidding. Anong status nun? Ito nga po yung naisampa niya at sana po ay baka po tayo masubsidize. Pero malinaw naman po kasi siguro ang discuss ko na lang po ay yung naunang desisyon ng Korte Suprema dun sa kaso po ng Smartmatic. Kung saan malinaw po na bagamat naideklara po na nag-commit ng grave abuse of discretion ng COMELEC sa pagdi-disqualify po sa Smartmatic, ay malinaw naman po sinabi na hindi ninalify ng Supreme Court ang aming public bidding, hindi ninalify po ang pag-award at sabi pa po ng Supreme Court hindi dapat gambalain ang paghahanda po dahil baka po ma-jeopardize po ang ating conduct ng 2025 elections kung ganun po ang gagawin. Just in case, attorney, na bigyan ng positibong desisyon yung final ni ex-congressman Erice, tingin nyo ay kakapusin na talaga sa oras? Para... Ay, opo, kasi kung titignan niyo po ang timelines po ng COMELEC, ay napakahigpit po namin. Kung makikita niyo po, by October po ay filing na po ng COC yung natitirang 2 buwan, yung November at December. Yan po yung finalization ng ballot-based template na kasabay po ng customization at configuration ng sistema namin. Kasi po by second week of January po, dapat nag-iimprenta na kami ng balota. Kaya po, kung sakaling pauulit po sa amin ang aming procurement, tama po obserbasyon ng Supreme Court, ma-jeopardize po ang ating halalan. Okay. Tsaka, attorney, may risk ba yan ng breach of contract? Kasi I understand, inumpisa na yung mga machinery, apart from yung mga paper, meron pang mga iba pang equipment na hinahanda ang Miro, hindi ba? Pwede ba kayo demanda kung sakasakali? May gastos na. Hindi, naumpisahan na nila, hindi ba? Opo, no? Ito naman po mga bagay na to ay pumapasok po sa prosesong legal kaya nga po meron po tayong mga kaso. Ang malinaw po dito, ano man po ang maging desisyon po, ang commitment po ng COMELEC kami tumatalima po sa pag-utos nila. Ang isa pa nga po, kami lubos na nagpapasalamat sa Supreme Court bagamat naging ganun yung desisyon po na talaga po nadeklara po na mali ang desisyon ng COMELEC sa pag-disqualify sa Smartmatic ay kinilala po ang kahalagahan ng halalan na hindi po dapat mabalam, hindi dapat po madelay at hindi dapat po tuloy-tuloy po ang paghahanda. Okay. Maraming salamat, COMELEC spokesman Rex Laudianco. Thank you, attorney, for joining us this afternoon. Maraming salamat. Maraming salamat po. Isang Thank you, karangalan po. attorney. Mabuhay po kayo. Thank you, sir.